Yun, magandang araw ulit sa inyong lahat guys. Welcome back dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Ngayon, magbubuo tayo ng water pump ulit. Yun. Ito naman is yung brand niya is iba doon sa mga binubuo natin. Ibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung kung budget friendly na water pump, bladder tank. Pero yung performance niya is same lang no kinakabit natin. Kasi hindi man ako magre-recommend sa inyo na magkakaroon kayo ng problema in the future. Ito kasi, kaya ko lang siya na i-recommend is, tinesting ko muna, or kasi bumili yung client, then tinry ko muna after bumili yung client, after a year na magamit nila, makita ko yung performance, tsaka ko pa lang sa inyo i-recommend. Kasi guys, mahirap namang i-recommend sa inyo, then in the future magkakaproblema kayo. Ito, budget friendly guys na water pump, tsaka bladder tank. Kung gusto yung ma-check yung dati nating install na ganito, meron ako sa Uno Kenshin TV na gantong water pump yung kinabit ko. Yan. Ito yung water pump niya, 1 HP. Yan. Ang price nito mas mura kumpara dun sa kinakabit natin na Eurostar. The same time, online makakakuha din kayo ng gantong brand. Ayan. Itong Duratec, yun. Either Bolsano or Binelli, okay din guys. Kasi doon sa mga gusto nagkakadyan ng budget friendly na water pump, pero yung performance is hindi, kumbaga, hindi naman sakit ng ulo. Yan. Pwede din Benelli or mga Travino, Bolsano. Yan. Okay na yun guys. Kasi yung performance, same lang yan guys. Walang problema kung sa brand at brand. Yun lang naman yung hindi bayaran natin sa brand lang. Kumbaga, yung performance, tsaka itatagal ng water pump, same lang guys. Yan. Ito yung 1 HP niya. Water pump. Then, yung bladder tank niya, si Water Neson. Ito, kung familiar din kayo sa brand na to, pag nagpunta kayo ng Dipo, may mga ganito. Pero, yung price niya is, hindi lang half. Almost, malaki talaga yung bawas sa kanya. Kasi yung 40 liters na binibili natin, yung kulay po lang bladder tank, almost 10.5 na. Laki ng minahal guys. Kaya, sabi ko doon sa customer ko, mag-switch kayo. Pero, bigyan ko kayo na idea pagpili ng bladder tank guys. Para hindi naman porke mura is nilipat na kayo. Meron kasi mga bladder tank na yan, open ko lang to. Wala nito. Meron lang ganito lang pito, pero wala nito. Yan, ibig sabihin silyado siya, wala nito, hindi siya na-open. Kapag ka ganun yung bladder tank na kukuha ninyo is kumbaga dalawang isip na kayo, or huwag nyo nang i-avail kasi ito ang kagandahan dito, yan, nabubuksan yan. Yung bladder or yung rubber butyl, nagkakaproblema yan guys. Minsan, pag hindi tama yung pre-charge o napabayaan yung pre-charge, nagkakaproblema or nabubutas or nag-expand. Kaya, yung bibili nyo na bladder tank is yung meron nito bukasan. Kasi, ibig sabihin nun, napapalitan yung bladder tank. Lahat yan, kahit yung kulay pula or anong brand, Travino, Benelli, kumbaga mas mura naman, Same lang lahat yan sila. Kung minsan, universal lang yung bladder tank na nabibili nyo online. So, re-recommend ko sa inyo, bumili nila kayo online kasi talagang unang-una, hindi nyo na kailangan lumabas. Hassle-free. Tapos, hindi nyo na kailangan pang maghanap ko anong brand. Nandun na lahat ng brand sa online. Tapos, pangalawa, yun nga, hassle-free, hindi nyo na kailangan lumabas. Ihatid na sa bahay nyo, hindi nyo na kumbaga, maghahanap pa kayo, punta pa kayo ng Dipo. Yun. Napapapalitan din naman siya. May video din tayo guys nung ibang brand nung water pump na online din binili ni customer. Yun. Mas nalaki yung natipid niya. Kasi, napakita ko sa inyo yun, gawa ng siya. Taon na rin yan ginamit bago ko sa kanya inirecommend. Sa huling video natin, yung Benelli guys. Taon na rin yan ginagamit. Hanggang ngayon, working pa rin. Yun. Ito yung mga need natin, water pump, bladder tank, pressure switch. Ayan. Pressure switch. Ito yung magko-control sa kanya ng on and off. Siya magka-cut on, magka-cut off ng pressure. Kasi, let's say sabihin natin, na-reach na yung 40 PSI, ka-cut off na yung water pump, or pagka na-reach yung 20 PSI, mabubuhay na yung water pump natin. 5-way T-connector. Ayan. Ito kasi, para maiwasan natin marami pang connection, 5-way T-connector. Ito, dito natin kabit yung pressure switch,
Dito yung pressure gauge. Flexible loss, papunta kay water pump. Yan. Then, pressure gauge, guys. Pressure gauge, para naman to, ma-monitor nyo kung anong pressure na yung inyong water pump para pwede nyo i-adjust if ever kulang siya sa 40 PSI or mas mababa siya sa 40 PSI or mas mataas sa 40 PSI. Flexible loss, position between water pump and bladder tank. Ayan. Nire-recommend ko nga pala lagi si bladder tank kasi hindi siya prone sumabog or mabutas. At the same time, kaya niya mag-hold ng mataas na pressure, yung lalampas sa 40. Yun, isa pa na gusto ko sa bladder tank, lalo na pagka yung tayo ng space o nagsisave tayo ng space, wala tayong paglalagyan. Yung water pump, pwede nyo ipatong pag horizontal. Meron din nabibiling vertical na bladder tank, pero pag agad wala kay space, si water pump, pwede ipatong dito. Yun, kita nyo compact na compact yung water pump natin. Yun, screw nyo lang dito. Meron lang yung dalawang screw dito, nut tsaka bolt. Ayan. Then, sa pag-assemble naman ito, pwede na tayong gamit ng pump pliers, tsaka yun, kung wala man kayo is pipe wrench or gabitobo, tsaka itong pump pliers. Then nilagyan ko ng Teflon yung ating 5-way connector. Ito, Teflon yan, patay mabilis na. Ito yung kakabit muna natin dito. Sa ibabaw, ito kasi yung palabas na or yung outlet na niya nung papunta sa loob ng bahay. Yan. Kakabit lang natin itong 5-way connector. Ito kasi, ini-avoid ni 5-way T-connector na marami pa tayong T or mag-ilang T pa tayo para lang may kabit natin si pressure switch tsaka si pressure gauge. Yan. Pwede kayong gumamit ng pump pliers na nabanggit ko kanina. Yan. Tapos ito, itatapat nyo lang dito kasi doon na andun yung ating yung ating flexible loss. Pag nitapat natin yan dito, ayan. Ayan. Tatapat lang natin to dito. Kaya tatapat to dito kasi ito yung flexible loss. Ito kakabit natin yan dyan. Then, ito pababa dito sa bladder tank na. Ayan. Ikot lang natin. Huwag nyo masyadong over tight or sobrang higpitan kasi brass ito or copper, pwede siya matipak guys. Ayan. Untighten din, pag naramdaman nyo humigpit na, pwede rin gumamit ng pipe wrench pero mga 1/4 turn lang or kahit kalahati lang. Ayan. Pag napansin nyo tumapat na tong yan. Yan. Pag tumapat na ito, dito sa bladder tank. Then dito, meron niyang kasamang gasket or O-ring. Yan. Napakahalaga nito kasi pag wala nito, maglilik yung ating flexible loss between do sa bladder tank papunta dito sa flexible loss. Yan. Lagay lang natin ito dito. Dito lang siya ilalagay. Yan. Pasok yan, tapos ganyan. Kahit di na kayo mag-Teflon or hindi niya talaga kailangan lagay siyang Teflon guys kasi prone lang siya mag-leak pag nag-Teflon pa kayo guys. Ayan, tapos lagay lang natin to. Yan, ito naman pag napansin nyo yung nauga to, huwag nyo sobrang higpitan ito dito sa between itong flexible loss. Pag nakita hindi na ito nauga, yan, wala nang leak yun, basta nag-fit na yung ating ating flexible loss. Then ito naman yung pressure gauge, dito lang natin ilalagay. Ilang klase ito o dalawang klase itong pressure gauge. Merong dito sa likod yung niya, crosscast. Ito na dito. Pwede kasi ito pang vertical guys eh. Yan. Yan. Untighten lang ulit. Tapos kung gumamit lang kayo ng katala, mga ganitong katala, mga 1/4 turn lang kasi nga prone siya, matipak yung copper natin. Ano ko lang to kasi mamaya ako higpitan. Gawa nang lalagay ko pa tong pressure switch natin. Itong pressure switch naman dito lang. Yan. Tapos ayan. Ayan o. Pag napasin yung mahigpit na, yun.
paalala lang ulit. Hindi natin kailangan ng sobrang higpit kasi yan naman pagkatama yung lagay ng Teflon tapos yung kanyang roscas is hindi nakapilipit, kahit hindi sobrang higpit, ano na yan, hindi na yan prone mag-leak. Yan. Ito na yung maging pwesto niya. Yan. Yung ganyan. Tapos, pwede natin kabit itong wire dito. Itatayo ko lang itong pressure switch. Oh, sorry, pressure gauge para para syempre mas maganda nakaibabaw yung gauge niya, mas mamomonitor nyo or visible kasi may pressure gauge nga kayo tapos hindi naman visible, sayang lang. Yun nga yung natin purpose yan, ito guys yung natin pagka dapat visible tong ating or visible itong ating pressure gauge. Okay. Ito lang yung setup natin ng ating water pump. Ayan, bladder tank, ayan, naka nut and bolt lang siya dito. Then yung water pump natin, 5-way connector, flexible loss. Yan, connected siya dito. Then, pressure gauge. Yan, pressure switch. Yan, yung pressure switch, nakakonect dito yung ating itong water pump. Yung wiring nito, gagawa ko siya ng video. Pag-wiring, kasama hanggang sa, natin, hanggang doon sa circuit breaker. Then, kasi ito, yun, medyo kapos yung, niya, wire. Dito rin kakabit ito. Itong dalawang to. Yan. Yung brown tsaka blue. Dito lang siya kakabit. Dito yung brown or blue. Kahit magkabalito dyan. Hindi pwede dito guys. Kasi ito, meron niyang continuity. Kapag ka nag-open na or nag-on na itong pressure switch natin. Tapos yung ground, dito lang natin ilalagay. Yan. Ito yung ground. Yung green. Or itong yellow na may stripe na green. Minsan green lang yan. Yan, dito natin lalagay yung ground. Pa-importante ng ground sa ating water pump. Kaya, yung pag-wiring, pakita ko sa inyo sa site na, guys. Yan, dadalhin ko ito sa site. Sa Alfonso Cavite namin ito ikakabit, guys. Kasi, yun. Pinakita ko lang sa inyo para may idea kayo sa mga budget-friendly na water pump para hindi na kayo mag-avail pa ng minsan nung nahirapan kayo. Kasi same lang naman yan sila. Yung performance, kaya ako nirecommend sa inyo. Nantay ko muna yung performance do sa mga pinagkakabit ko kung kung same lang di ba ganun kinakabit natin. Tsaka yung bladder tank niya, kung same lang di ba, itatagal yung kanyang bladder. Same lang guys yun, walang problema. Kaya kung ako sa inyo, ma-recommend ko tong brand na ito. Tsaka yung bladder tank. Yun, pwede na kayo kumuha online guys ng gantong water pump. Tsaka yung Benelli, yung kinabit ko last week sa amin dito sa Garland. Yun, sana kayo ng idea dito sa video natin to. Sa mga may tanong, sulat nyo na sa comment section at follow nyo na rin po yung FB page natin na House Doctor Tutorial. Yan. Maraming salamat pong muli sa inyo lahat. Stay safe guys and God bless po.